March 27, 2024. Ito yung araw na nagmotor ako na mahigit 15 hours para marating ang province namin sa Sorsogon. Habang nasa biyahe, nandun yung excitement na nararamdaman dahil muling masisilayan ang bayang Sinilangan. Kahit gaano man ito kalayo, hindi mo mararamdaman ang pagod sa biyahe dahil sa ganda ng mga tanawin na makikita mo habang ikaw ay nasa biyahe. Sa video ito, nais ko muli ibahagi sa inyo ang kwento ng aking biyahe pabalik ng Laguna gamit ang aking motor. Nakakalungkot man dahil pansamantala ko muling lilisanin ang aking bayang Sinilangan para bumalik at gampanan ang responsibilidad na naiwan sa aking trabaho. Alam ko karamihan sa atin ganun din ang nararamdaman. Pero okay lang dahil babaunin ko yung masasayang kwento sa bawat lugar na napuntahan ko dito sa province namin sa Bicol. March 31, 2024. Ito yung araw kung saan magsisimula ang kwento ng aking biyahe pabalik ng Laguna gamit ang aking motor. Habang nasa biyahe, muli natin masisilayan ang ganda ng Mayon Volcano sa Camalik Bypass Road. At ang ruta ng biyahe ay aking babaguhin pagdating sa Gumaca, Quezon, para subukan dumaan sa ruta ng Bundok Peninsula para malaman kung anong klaseng kalsadahan ang meron dito. Tara, simulan na natin ang kwento ng aking biyahe. Samahan niyo po ako muli sa aking biyahe. Good morning mga motivation. Ito na yung araw na babalik na ako ng Laguna. Solo ride. Magmumula ako dito sa bayan namin sa Huban. Okay, time check tayo mga motivation. 4:44 ng umaga. Araw ng linggo ngayon mga motivation. Okay, biyahe na ako. Samahan niyo ako Panginoon sa aking biyahe hanggang sa makarating ako sa amin. Pakabalik ng Laguna na ay maging safe ang aking biyahe at walang maging aberya. Gayun din po lahat ng makakasabay ko sa kalsada ngayong araw na ito. Okay, samahan niyo ako mga motivation sa aking biyahe pabalik ng Laguna. Sisimula tayo dito sa bayan namin sa Huban, Sorsogon. Okay, let's go! Woo! Sana hindi tayo abuti ng ulan. Sana ay pagbigyan tayo ng magandang panahon para hindi ganun kahirap ang biyahe. Kasi masarap pagbiyahe na di na ulan para hindi tayo mahirapan. Okay, nakapagbakasyon na tayo. Back to reality. Okay mga motivation, let's go! Okay mga motivation, makalipas nga yung 15 minutes, narating ko na tong Sorsogon. Bali dito tayo dadaan mga motivation sa bayan para maiba naman. Hindi na ako nakakadaan dito. Ito na yung SM City Sorsogon. Tapos pag kumaliwa tayo dyan, yan na yung Sorsogon Coastal Road. Dito naman tayo sa bayan para maipakita ko rin sa inyo yung sentro ng Sorsogon. Madadaanan natin dito mga motivation yung ang Balogo Sports Complex. Ang ganda dito pag gabi, lalo pa kayo madilim pa. Ang ganda ng sports complex kasi may pailaw siya. Pakita ko sa inyo.
Ayan, nandito na yun sa unahan ng konti. Ipakita ko sa inyo kahit na gabi siya, napakaganda niya. Kahit na madilim, marami nagpapapicture dyan para ayan, masilayan. Yan o, yung motivation o. Wow, ito yung Sorsogon Sports Complex. Kahit gabi na, ay madilim pa, maraming tumitigil o. Wow. Ang ganda mga motivation. Ayan o, maraming sumisilay dito. Isa ito ng Balogo Sports Complex sa sikat ngayon na pinupuntahan ng mga turista. Talagang napapatigil sila para magpa-picture doon. Okay, dito naman tayo sa sentro dadaan para maipakita ko sa inyo kasi di ko pa mula nung nag-vlog ata ako na umuwi ako ng probinsya sa Sorsogon, hindi ko pa ito na ipapakita na sentro kasi mostly daan ko lagi sa Coastal Road. Pakita ko naman sa inyo yung sentro dito sa probinsya namin sa Sorsogon. Eto na, kakaliwa tayo dito. Linggo ng pagkabuhay ngayon mga motivation. Ayun, daming tao. Daming tao sa simbahan. Kanan na tayo dito. Ito na, yan. Up. Ina-allow lang dumaan dito mga motivation sa Sorsogon Sentro yung mga private na sasakyan. Ayan, mga tricycle nandito sa loob. Pero yung malalaking truck, bus, ganyan, bawal na dito. Dalawa yung diversion road dito. Yung mga truck dun sa kabila sa may isang diversion. Tapos yung isa naman, ang iba naman dito naman sa Coastal Road, yung mga private vehicle na umiiwas dito sa sentro. Wow. Ito mga motivation, oh. Ganda dito, oh. Ito yung capital, ito yung parang munisipyo ng ano. Yan, Sorsogon na yun, oh. Government of Sorsogon. Ang ganda, oh. Yan. Dito nag-shooting dati si ano si Heart Evangelista. Yung naging teleserye niya ata doon sa JMA, di ba? Kasi si Heart ay asawa ni Senator Chis Escudero, isang Bicolano. Okay, na-share ko lang mga motivation. Nakadaw-download ako dito sa sentro ng Sorsogon. Naipakita ko na sa inyo mga motivation. Ito mga motivation yung isasabi kong diversion road na isa, oh. Ito yung may ilaw na yan, oh. Ito naman yung labas galing ng mga coastal road. Ito sa kaliwa natin na may lumalabas na kotse, yan yung mga galing Sorsogon Coastal Road. Ito naman yung isang diversion na dyan nadaan yung mga truck na yung mga lagpas ng ano, 4 wheels. Mostly yun talaga daan nila. Bawal sila sa sentro. At alam ko bawal din ata sila sa Coastal Road dumaan. Yan. Welcome to Castilla. Ito yung pinaka town hall nila, oh. Ang ganda rin, oh. Time check 5:31 ng umaga. Nandito na tayo sa Castilla, Sorsogon. Ito na yung pinaka-sentro nila, yung Castilla, Sorsogon. Yup, yeah. Welcome to Castilla. Pamilihan bayan ng Castilla. Ewan ko lang mga motivation kung na-share ko na sa inyo, ha. Meron ditong masarap na kainan ng ano, mga motivation, pares. Kung magawi kayo dito tapos nagutom kayo, meron dito kami kinainan. Ito mga motivation, ayan, oh, nasa kaliwa. Yun,
Gabis Beef Pares, ayun, yan. Masarap ang pares doon mga motivation. Dami ko makain lagi doon. Kaya kung magawi kayo sa Castilla, tapos inabot kayo ng gutom, pwede kayong stop over doon. Pwede kayong kumain. Okay, time check tayo mga motivation. 5:49. Okay, may kalipas nga yung isang oras, narating na natin ang bayan ng Daraga. Nasisilayan na natin si Daragang Magayon. Woo! Kunti lang ang ulap niya mga motivation. Ayan oh, nasa bungad natin. Wow! Pambait talaga ni Mayo sa atin. Nagpakita na naman no, kunti lang ang ulap niya. Nung nakarang uwi ko din nagpakita siya, halos buo. Kunti-kunti lang ang ulap. Okay. Wow! Daragang Magayon. Huhuy! Ganda. Ito lang mga motivation si Daragang Magayon, no? Panalo. Namnamin natin ang ganda ng view. Yan no. Okay mga motivation, dito na ako dadaan. Kakaliwa na ako dito. Iiwas tayo sa bayan ng Daraga at Kamalig. Wow. Eto na. Let's go. Beautiful Daragang Magayon. Napakaganda oh. Wow. Dami rin dumadaan dito mga ka-motivation no? Nakikita ko mga halos karamihan motor dito din nadaan. Dito sa bypass road na ito na iiwas tayo sa bayan ng Daraga tapos Kamalig. Marami ako nakikitang pumapasok dito kanina. Kasi tumingil nga ako, nagpalipad ako ng drone. Tapos dito rin pala mga ka-motivation yung daan papuntang Kitintay Green Hills, yung pinuntahan ko nung nakaraan. Dito ako dumaan din nun dito ako tinuro ng Google Maps na pumunta ako galing sa bayan namin sa Sorsogon tapos papunta dito. Dito rin ang daan nun. Simula na ng kurbadahan. Ito yung mga motivation, yung parte dito lang naman na kurbada. Medyo mahaba-haba ditong kurbadahan dito na part na to Bali Kamalig Albay na tayo mga motivation. Ayan o. Woo! Malindi na mga kurbadahan dito. Ito lang yung part naman na kurbada dito. Hindi naman to ganun kahaba. Yeesh! Okay. Wala masyadong nadaan dito. Natakpan pa tayo ng dahon. Tumakip sa helmet ko wala tuloy tayo makita
Ang ganda rin naman dito. Kung wala naman kayong sadya sa bayan ng Daraga at sa bayan ng Kamalig, dito na kayo dumaan mga motivation, dahil okay naman dumaan dito. Napakaganda dumaan pala dito mga motivation, oh. Talagang nakapront talaga sa isima yun eh. Ganda, oh. Daragang Magayon. Woohoo! Malapit na tayo makalabas sa pinaka main road. Okay mga motivation, palabas na tayo. Kakaliwa na tayo dito. Yan, pag tinubok natin yan diretso, yan, pabalik yan ng Daraga at Kamalig bayan. Sana tayo. Woo! Nakalabas na tayo sa bypass, sa dinaanan nating alternative route pauwi na papuntang Maynila. Ito yung bypass road dito mga motivation, oh. Ayan, oh, sa Kamalig. Pasok tayo ng konti, magpa-picture lang tayo. Woo! Pasok muna mga motivation, picture lang, pa-picture lang tayo. Yeah. Pa-picture lang tayo kay Mayon bago tayo bumalik na. Yeah. Oh! Di na ako mag-drone mga motivation kasi naipakita ko naman ang drone shot dito na yan eh nung umuwi ako. Yan. Drone lang tayo kay Mayon. Ay, picture lang tayo. Yan. Picturean natin si Mayon. Ayan, oh. Woohoo! Ganda ni Mayon. Okay mga motivation, go na ako. Ang bait talaga sa atin ni Mayon, oh. Nagpakita na naman siya. Yung tok-tok, oh. Nung nakaraan uwi natin, nandito yung maliit na ulap niyan. Lumipat siya dito, oh. Ang galing. Salamat Mayon, oh. Napakaganda ng view na binigay mo na namang ngayong araw. Okay. Parang sarap tumambay dito, oh. Parang ano muna eh, parang ayoko muna magbiyahe. Parang sarap pagbasda ni Mayon eh. Minsan lang kasi tayo makauwi at minsan lang kasi magpakita yan si Mayon eh. Tsempuhan lang eh. Okay, paalam Mayon. Go na. Okay, backpack na tayo mga motivation. So time check tayo, 6:43 ang umaga. Okay, let's go. Papakabait di ba yun sa atin eh. Pinakitaan na naman tayo ng magandang view. Stop over muna ako dito mga motivation sa may bilihan ng mga kakanin. Masarap kasi mga motivation dito yung kakanin, yung puto na kanin gawa dito sa Ligaw Albay. Ayan, daming tumitigil, oh. Sarap niyan. Lalo pagka mainit-init pa siya, ang sarap niyang kainin. Ito, daming tumitigil, oh. Sarap yan kasi pasalubong eh. Sari-sari kasi mabibili natin dito mga motivation. May mga maruya, ayan, kakanin. Ito, rice puto. Bili tayo. Pampasalubong. Yeah. Dito. Bili tayo. Rice puto nga po. 3 for 25, no? Bali 6 lang. Ayun barya. Bali 6 lang ang bibili natin mga motivation. Kasi ang dami na yun. Okay. Okay, nakabili na tayo. Halagang 50 pesos yung nabili natin. Tama na itong 6 kasi magpapawis kasi ito eh sa biyahe natin. Tingnan natin kung saan pwede ilagay ito. Dito na lang.
Ayan, lagyan natin dito. Ay! Okay mga motivation, go na. Bumili tayo ng konting pasalubong. Ay, nagpabili kasi yung kasama ko. Kahit 6 lang, makatikim lang tayo. Kahit naman sobrang dami, baka pagdating kasi sa bahay niyan eh, hindi na ano na, pagpapawis na medyo matigas na. Okay na siguro yung 6 lang para makatikim lang. Okay, let's go. Okay, nandito na tayo mga kamotivation sa, I think Pulang GL ba yata to. Itong maraming puno nasa gilid ng kalsada, yung parang nasa kuweba ka ng kapunuan. Kasi ang ganda ng mga puno dito, yan, oh. Kabilaan siya. Pag napapadaan ako dito, parang talagang ninanamnam ko yung probinsya vibes eh, pag nandito tayo dumadaan eh. Ang sarap kasi sa pakiramdam pagka ganito yung nasa paligid mo habang nagmumotor ka, puro puno lang siya. Okay, ganda. Ang ganda ng kapunuan na to, oh. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be. Welcome to Camarines Resort. Okay mga motivation, nandito na tayo sa Camarines Resort. Approaching natin yung bayan ng Bato. Bibili tayo ng pansit bato para may pasalubong tayo. Sana makabili tayo, wala kasi paglagyan. Siguro itatali ko na lang dito sa may unahan ko, para mayroon naman tayong merienda doon sa Laguna pagka uwi natin. Masarap kasi merienda yun mga motivation, yung pansit bato dito, yung delicacy ng Camarines Resort dito sa bayan ng Bato. So malapit na tayo doon, tigil tayo sa bilihan ng pansit bato. Okay, time check tayo, 7:37 na. Nandito na tayo sa Camarines Resort, approaching tayo sa bayan ng Bato. Bato! Dito na tayo mga motivation sa bilihan ng mga pansit bato. Ito, mga pasalubong, marami dito. Hindi lang pansit bato ang mabibili nyo dito. Yan, sa unahan. Bibili tayo. Welcome to Bato, Camarines Resort. Okay, yan mga motivation. Sa kanan natin meron din. Tapos dito sa kaliwa meron din. Dito na lang ako bibili sa kabila kasi ayan, marami din dito. Dito tayo sa kabila. Ito ang binibilihan ko lagi mga motivation. So marami naman kayong option kung saan nyo gustong bumili. Dito lang ako nabili sa
Kabila ito. Dito ko lagi nabili. Bibili tayo. Marami pasalubong dito mga ka-motivation. Dahil nga ito nga yung pinakadelikasi ng ng Camarines Sur, yung bato. Bayan ng bato. Kaya pangalan niya ay Pansit Bato. Okay. Bibili muna ako mga ka-motivation. Bali nakabili na ako mga ka-motivation ng Pansit Bato. 3 balot lang. Ito, tinali ko na lang dito sa unahan ng motor ko. Wala na kasi mapaglagyan. Pwede naman dito. Okay, let's go! Time check tayo mga ka-motivation, 7:49 na. Approaching na tayo ng Nabua, Camarines Sur. May nag-comment sa vlog ko na meron palang bypass road dito sa may Nabua. San Fernando ata yung Balatan, ang pagkakaalam ko ng lugar. Siguro hindi ko na muna siya dadaanan. Siguro sa mga susunod nating mga biyahe kung sakaling magagawi pa tayo sa Bicol, yun ang targetin natin. Sa ngayon kasi mga motivation, hindi ko pa na-check yung lugar na dadaanan at sa Google Maps. Baka mamaya medyo malayo or hindi ko kasi kabisado pa yung daan. Kaya sa susunod daanan ko yan, pero sa ngayon hindi muna. So sa nag-comment sa vlog ko na meron palang daanan dito na bypass road na pwedeng daanan, maganda daw yung view. So salamat dahil nagkaroon ako ng idea na meron pa palang mga bypass road dito sa may Nabua, Camarines Sur. Siguro sa susunod ko na lang siya na daanan kung sakaling makauwi ako ng Bicol. Okay, diretsuhin na natin to. Let's go. Maraming salamat sa nag-comment. Okay, diretsuhin na natin. Okay mga ka-motivation, nandito na tayo sa Nabua. Ayan may nakalagay Balatan. Ibig sabihin, baka pakaliwa dito yung sinasabi nilang bypass road na papunta ng Maynila. Maganda rin daw ang daan doon. Talagang halos wala masyadong nadaan. Dito kasi napaka-traffic dito. Ito yung pinaka-sentro nila dito sa may Nabua. Yung intersection dito, lagi itong matraffic. Kasi andito yung palengke at siyempre may simbahan pa, tapos may school, kaya medyo matraffic dito. Meron palang bypass road dito mga ka-motivation sa Nabua, kaya kung sakali man maipit kayo ng traffic, may pairing option pala dito. So sa susunod na uwi ko siguro, try natin dumaan dito sa bypass road ng Nabua. Yan. Ulitin ko lang, maraming salamat sa nag-comment sa vlog ko na meron palang daan dito na pwedeng option. Ayan, dito na tayo sa pamilihan bayan ng Nabua, Camarines Sur. Dito lang naman ito nagkaka-traffic pagka nakalabas tayo ng konti dyan. Wala naman na. Ang late kasi ng kalsada dito. Tapos nagiging parking pa siya Ayan. Ayan. Pag nakalagpas ka na dun sa bayan, makaluwag-luwag na din naman. Yun lang naman ang part na matraffic dun. Okay mga ka-motivation, nandito na tayo sa Pili, Camarines Sur. Eto na, dito na tayo dadaan sa kanan sa bypass road. Dahil dyan sa may bayan mga ka-motivation, subukan ko na yan. Grabe traffic dyan. Dito tayo. Dito mga motivation, kung gusto niyo mag-merienda, mag-snack, ang dami dito yan, mga maruya, lalo dun sa kabila. Sarap kumain dun ng kinalas. Tapos yung maruya. Dito kasi yan, marami nagtitinda dito niyan. Okay. Dito na tayo dadaan. Bali sa part na to, nung nakaraang biyahe ko, dito kami naghiwalay ni Seiko, yung nakasama ko sa biyahe dito, kasi doon siya, papunta doon siya sa may Karamuan ata yun. Okay, let's go. Dito na tayo sa bypass road. Mas mabilis kasi dito mga ka-motivation, walang traffic. Pagka doon kayo dumaan sa bayan, grabe. Naranasan ko dati maipit ng mahabang traffic doon. Bali palabas na tayo mga ka-motivation ng bypass road. Okay, approaching na tayo ng Naga.
Nagulat din ako dun sa sasakyan din eh. Kahit yung nakamotor, nagulat din siya eh. May lumabas eh. Okay, approaching tayo ng Naga. Ito na mga motivation, yung bypass road ng Naga. Dito na ako dadaan. Yeah. Dito na ako lagi nadaan, pauwi man, pabalik. Ito na yung lagi yung dinadaanan. Kasi para makaiwas tayo sa traffic. Oh shit, ganito. Hindi nakatingin. Hindi nakatingin. Okay mga motivation, palabas na tayo ng bypass road. Ito na mga motivation, yung Robinson Place, Naga. Okay, kaliwa na tayo dito. Approaching na tayo ng Libmanan, San Fernando. Tapos yun, Libmanan na tayo. Okay, time check tayo, 8:35 bago natin to narating na Naga. Yeah. Grabe traffic dito pagka rush hour na. Yung talagang labasan na ng mga empleyado. Uwian na. Tapos nagbukas pa tong SNR. Ayun o. Kaya grabe traffic dito minsan. Okay, nandito na tayo mga motivation sa may Pamplona. Ito na. Yeah. I love Tambo, Pamplona. Time check tayo mga motivation, 8:57. Yeah. Wala, di maka-overtake dito. Okay, touchdown Libmanan. Welcome to Libmanan. Time check tayo mga motivation, 9:07 bago natin narating ang bayan ng Libmanan. Okay, approaching tayo ng Sipukot mga motivation. Yeah. Stop over muna tayo sa may Shell sa Sipukot para makapag-refresh. Nakapagod din. Okay. Yeah. Ito na yung boundary mga motivation. Yung Sipukot sa Libmanan na boundary. Ayan o. Welcome Sipukot. Tapos yung tulay dito okay na rin o. Yung kabilang side na lang. Yeah. Natapos din ang tulay dun. Ang tagal na rin dati nung sira. Buti ka mo okay na. Okay, stop over tayo mga motivation sa may Shell para makapag-refresh tayo bago natin pasukin yung Ragay tapos yung Tagkawayan dahil napakahaba niyan. Nasa 2 hours mahigit din yan. Kami mga bantay dito, SPG oh. Lagi yan nagbabantay pagka holiday season yung uwian. Dahil nga yung mga hinuhuli nila, yung mga private na sasakyan na namimikap ng pasahero, yung mga van, lalo na yung mga van, hinaharang niya kasi nga tuluro mo yung iba, hinuhuli nila. Which is hindi naman pang pasahero yung kotse nila, namimikap sila kaya hinuhuli ng SPG. Okay mga motivation, touchdown tayo dito sa Shell. Dito muna ako magpapahinga.
So time check tayo 9:19 bago natin narating ang Sipukot. Dito muna tayo, refresh tayo para may lakas tayo bago natin pasukin yung Ragay saka yung Tagkawayan. Yeah, that's okay mga ka-motivation, go na ako. Babaybayin na natin ang Ragay hanggang Tagkawayan, Quezon, hanggang marating tayo sa Calawag dun sa gateway to Bukilandia. So check ko lang mga ka-motivation kung ilang kilometer to ha, para may idea kung gaano siya kalayo. So ngayon mga ka-motivation, meron ako 1,044 kilometer na odo. So check natin mula dito sa Shell, sa Sipukot, pasukin natin tong Tagkawayan hanggang Calawag, Quezon, doon sa gateway to Bukilandia, kung ilang kilometer to. Okay, check natin. Para may idea kayo mga ka-motivation, at para malaman ko na rin kung gaano to kalayo, kasi matagal na ako nadaan dito. Lagi ako nadaan pag nauwi ako ng probinsya, pero di ko alam kung gaano siya kalayo. Sa oras kasi ako bumabase, sa oras almost 2 hours eh. Check natin. Ang dami ko na nakakasabay ng motor mga ka-motivation. Ayan o, halos pabalik na ng Maynila. Kakaliwa na tayo dito. Yan, dami na nagpapalikan na. Okay, babaybayin na natin tong Ragay, tapos yung hanggang Tagkawayan, Quezon. Napakahaba kasi nito. Nagkakaroon na ng traffic mga ka-motivation banda dun sa unahan kanina. Ay nako, may mga part kasi na malalalim ang lubak, kaya nag-one way, hindi nadaan ang iba. Time check tayo mga ka-motivation, 10:30 na. Nandito na tayo sa Ragay. Opya, medyo may mga part na malalalim ang lubak dito. Tulad dito. Yay! May mga part na malalalim ditong lubak sa Ragay, kaya mag-ingat kayo dito mga motivation kung sakaling nasa Ragay na kayo. Opya! Pinapalapad din ang tulay dito mga motivation no? Dito pa rin tayo sa Ragay. Bali may improvement naman dito sa bandang dito. Tapos doon sa unahan ginagawa yung kalsada, pero marami pa rin lubak na malalalim. Star ka sa Ragay. Oo talaga, star ka sa Ragay. Oh, lasik. Dito witingin. Ito na, star ka sa Ragay dahil magaling kang umilag sa lubak. Yeah. Joke lang po ha, baka magalit yung mga taga Ragay eh. Yeah. Ay. Pinapakita lang natin yung kondisyon ng kalsada dito sa Ragay, dahil nga syempre marami tayong mga kapwa rider na nagbumotor, para meron din silang update at nakita nila kung anong kondisyon na meron dito. Hindi naman halos malubak ang kalsada, may mga part lang din talaga na sira yung kalsada. Ito sana kung maayos ang kalsada dito, tapos ganyan ang view, di ba? Oh, parang ano eh, presko tingnan, nasa sira eh. Ganda ng mga puno oh. I love Ragay. Star ka sa Ragay. Yeah. Eto pa, pusang gala. Ang lapad ng kalsada dito. Tapos pagdating dito biglang liit. Ito na. Boom. Yeah.
Dami nagmumotor oh. Dami. Sanggala. Yeah. Ay naman. Nakarakas na tayo sa lubak. Sana hindi na tayo abutin ng one way dito. May one way kasi dito sa Ragay eh. Yeah! Ah! Nandun na gano'n sa gilid eh. Yeah. Dami nagmumotor oh. Mga pabalik ng Maynila. Kaya sarap talaga magmotor pag Holy Week eh. Kahit mag-isa ka lang eh. Sanggala lalim. Ayun lang. Inabot tayo ng stop. Ito mga kamotivation yung ano sa Ragay oh. Lipat lang ulit sa kabila. Yan. Yan. Ito yung nag-one way dito. Gawa ng ginagawa yung kalsada. Yan. Mga motivation, ito na yung tulay oh, na pinag-dronean ko na nakaraang uwi ko. Ang ganda nito. Pag nag-drone shot ka dito, ang ganda. So panoorin nyo mga motivation sa ano, sa YouTube channel ko, yung ano, bago kong upload na biyaheng Bicol. Yeah! Ang ganda kasi niya. Lalo pag na-tsempo may minadaang trolley. Ang ganda. Uhuy! Malapit na tayo sa Tagkawayan, Quezon. Okay mga motivation, malapit na tayo sa Gateway to Bucalandia. Hindi ko alam kung aabot ang gasolina ko. Patay tayo nito. Kanina pa to nagbiblink. Wala akong makuha ang gasolina dito. Patay tayo nito. Kinakabahan na ako, baka maubusan ako ng gasolina eh. Kanina pa ito nagbiblink. Hindi pa tayo nakakarating doon sa Tabugon, sa may intersection going to Dait. Ay naku, Camarines Norte na ito mga motivation ang sumasakop nito. Kunti na lang. Saan ang gasolinahan dito? Buti na lang nakarating na tayo dito. Yan, mag-gas muna tayo dito. Ay naku. Ay salamat, hindi tayo naubusan ng gasolina. Ay, i-full tank natin dito. Ay salamat. Okay, time check tayo mga motivation. 11:32. Bago natin narating ang Tabugon. I think Tabugon to. Ito mga motivation niya, pakanan. Pupunta na ng Dait yan. Ay salamat. Dito na tayo. Ay, unleaded yata to. Unleaded dogs. Tayo na tayo. Ito na tayo sa may Tabugon. Yeah. Nakapag-full tank na ulit tayo. Kinabahan talaga ako doon. Kala ko hindi tayo makakaabot dito. Okay, time check tayo mga motivation. 11:38. Konting piga na lang. Nandun na tayo sa Gateway to Bicolandia, sa boundary ng Calawag, Quezon, saka ng Camarines Norte. Okay, touchdown Gateway to Bicolandia. Woo! Hanap tayo ng mga kainan. Ay, dito tayo. Hanap tayo ng mga kainan dito. Dami tao. Okay, kain tayo dito. Touchdown. Kain tayo dito. Ay wala. Walang ulam. Doon na lang sa kabila. Wala kayong kanin, no? Wala. Okay, di pa tayo dito sa kabila. Kain muna ako dito mga motivation. Dito lang kasi may ulam minsan eh. Okay, kain muna ako.
Okay mga kamotivation, bago natin narating tong Gateway Tibugalandia, meron tayong 1,141 kilometer. Pero kanina bago ako umalis sa may Sipukot, doon sa may Shell sa pinagpahingahan ko, meron akong 1,044 kilometer. Ibig sabihin na almost nasa 97 kilometer mga kamotivation. 1,044 kanina. Tapos ngayon ay 1141 kilometer. Bali pa lang mga motivation, yung mula sa Sipukot sa may Shell hanggang dito Gateway Tibugalandia ay ang layo ay 97 kilometer. Okay, at least ngayon alam ko na. So almost 2 hours ko siyang minotor hanggang dito. Okay, go na ako mga motivation habang maaga pa para di tayo masyado gabihin sa biyahe. Okay, let's go! Kalawag Quezon na tayo mga motivation. Time check tayo, 12:07. Nagpahinga lang ako ng mga 15 minutes kasi nakarating ako doon na almost mag-quarter to 12 na, or quarter to 12 mga ata yun. Sige, bakbakan na natin tong Kalawag Quezon para hindi tayo masyado gabihin sa biyahe. Okay, bakbak na tayo dito. Simula na ng traffic dito mga motivation sa Kalawag. Bago na sumapit sa sentro, yung may arko na Kalawag, yung poste. Kaya wala na, traffic na. Nangyari, wala nang galawan dito. Patay tayo dito. Ayan, please. Okay. Dito nagsisimula ang traffic. Ay, Kalawag Quezon. Okay, palabas na tayo sa bayan ng Kalawag Quezon. Thank you for visiting Kalawag. Okay, Lopez na tayo mga motivation. Lopez Quezon na. Papasok na lang tayo sa bypass road ng Lopez. Grabe, nagta-traffic na. Malamang matraffic yan sa bayan. Malit lang kalsada ng bayan ng Lopez. Doon pa nga lang sa Kalawag, ang haba na ng traffic. Pasok tayo sa bypass road ng Lopez Quezon. Bumabagal na yung usad ng traffic dito mga motivation. Yan sa unahan, kakaliwa na tayo. Iwas tayo sa bayan ng Lopez. Pasok tayo sa bypass road. Traffic na. Pasok na tayo dito. Okay mga motivation, nandito na tayo sa bypass road ng Lopez Quezon. Grabe, traffic na yan doon sa bayan. Sigurado yan. Yeah. Okay mga motivation, nakalabas na tayo sa bypass road ng Lopez Quezon. So time check tayo, 12:55. Almost 6 minutes lang din. Kasi parang pumasok ako ay 12:49 ata yung kanina eh. Mga 6 minutes lang mga motivation yung layo nun. Pero depende yan sa takbo nyo, kasi ang takbo ko halos mag-100 80 to 100 ang takbo doon sa loob mga motivation. Kasi wala masyado na daan doon, malapad. 6 minutes lang, nakalabas na tayo dito sa pinaka highway galing bypass road. Okay, approaching na tayo ng Gumaka, Quezon. Hindi ko namalayan
nagkaroon pala ng problema yung aking camera. Nawala ng audio habang nasa biyahe ako, habang binabaybay ko to papasok ng Gumaca Bypass Road. So mga kamotivation, na magiging ruta natin ngayon ay Bundok Peninsula. Ang magiging daan natin ay dito sa may Gumaca Bypass Road. Pagdating natin dito sa may bandang unahan, yung magiging ruta natin ay kakaliwa na tayo papunta ng Bundok Peninsula. So susubukan natin dumaan dito sa may Bundok Peninsula dahil gusto ko rito madaanan. So ngayon nga nagkaroon ng problemang audio ko. So gagamitan muna natin siya ng voice over. So ito na mga motivation, kakaliwa na tayo dito sa may Pitugo. Ito na yung papunta ng Bundok Peninsula. So first time natin makaruta dito sa daanan na to. Dahil nga marami tayong nabasang comments sa mga previous vlog natin. Nasubukan natin dumaan dito. Pero mga motivation, dahil nga magkaroon ng problema yung camera ko dito, siguro sa mga susunod ko i-upload na video, gagawa ko to ng full episode, yung Bundok Peninsula. So hanggang narating na natin tong arko ng Welcome to Pitugo. So malaki itong mga motivation, malawak at mahaba itong kalsada na to at maganda yung kalsada dito, presko dahil maraming puno. So ipapakita ko sa inyo ang klase ng kalsadahan dito. Siguro sa mga susunod kong video, mga motivation, papakita ko sa inyo kung gaano ito kalayo dahil nagkaroon ng problema yung audio ko. So nakita natin dito, ang binabaybay natin ay malawak yung kalsada at wala masyadong dumadaan. Maganda yung mga kapunuan na nakikita natin sa ating dinadaanan at presko siya. So mga motivation, so samahan nyo ako dito sa biyahe ko na to hanggang sa makalabas tayo dito sa may Bundok Peninsula. So makikita nyo dito yung mga ilang clips na video natin nakuha natin dito sa Bundok Peninsula, dahil yung ibang video ko dito ay totally talaga naghang at wala talaga totally pati video. So meron tayo na recover na ilang video. So ito na ngayon ay pinapakita ko sa inyo na meron tayo dito makikita mong magandang tanawin pag dito tayo dumaan sa Bundok Peninsula. May kalayuan nga lang ito mga motivation dahil nga nung binabaybay ko to, so hindi ko lang na-recover yung iba kong files. Medyo tumagal tayo dito ng konti hanggang sa nakarating na tayo dito sa may kumaliwa na ako dito, yung makikita natin sa Ines, Tulosena at to Unisan, Quezon. So makikita natin dito yung mamaya-maya sa bandang unahan natin, mararating natin dito yung arko ng Unisan, Quezon. So ipapakita ko sa inyo yan mamaya mga motivation. So napapansin nyo habang nagbabiyahe ako, makikita nyo na wala ako masyadong nakakasabay sa kalsada. Iilan lang yung dumadaan dito hanggang sa nakarating na ako mga motivation dito sa may arko ng Unisan, Quezon. So ang ganda pala dito. So ipapakita ko sa inyo mga motivation yung drone shot nito. So papakita ko sa inyo yung drone natin dito sa arko ng Unisan, Quezon. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. Makatapos nga natin magpalipad ng drone shot mga motivation, narating na natin itong bayan ng Padre Burgos, Quezon. So natatanda ko itong lugar na to dahil nakarating ako dito sa bayan na to dahil namingwit kami dito sa dagat ng Padre Burgos, Quezon. Mayroong magandang spot dito na pwedeng pagmingwitan. Wala lang medyo ano lang siya, sadyain lang siya yung area na to. Binabaybay na natin tong Padre Burgos, Quezon na to, na bayan nila.
So medyo makurbada na dito sa part na to, makurbada na yung mga kalsada natin madadaanan. So makikita natin dito na medyo matutulis na yung kurbada dito natin sa banda, lalo na sa bandang unahan. So mamaya ipapakita ko rin yung drone shot na nakuhaan natin ng drone dito sa bandang unahan dahil ang kurbadahan dito ay medyo matulis din sa bandang unahan. So ito mga motivation mapakita ko sa inyo. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Tapos kaya natin magpalipad ng drone shot mga motivation. Bali, narating na natin itong pinaka dulo, yung Bundok Peninsula na daanan, yung pinaka entry point dito sa may daang Maharlika. Ito na nakikita na si may bandang right side natin yung nagiba ang arko dati ng Bundok Peninsula. So palabas na tayo dito sa may pinaka highway, sa pinaka may road ng Pagbilao Quezon. Dito na tayo sa may daang Maharlika. So saka kasama ang pasan nga mga motivation, yung part na to totally na wala talaga yung video ko lahat. So wala akong na-recover, ito lang yung natira, yung hanggang sa makalabas ako dito ng Bundok Peninsula dito sa highway ng Maharlika. Pero sa nakarating na ako dito sa may Chaong Quezon at may nakilala tayo mga bagong kaibigan at mga kabayan natin. Okay mga motivation, nagpahinga lang ako ng konti dito. Tapos kumain ako dito sa Big Mac, buy one take one a burger. Tapos may nakilala tayo dito, mga kababayan natin, taga Sorsogon din. Mga taga saan nga kayo, pre? Taga saan nga kayo? Taga saan kayo? Sa Sorsogon din kayo, no? Ha? Pangalan mo? Pangalan mo? Andrew. So, Andrew, ikaw pre? Yanray. Kayo? Yanray din. Sige, shoutout kayo, sama kayo sa vlog ko ha. Sige, tuloy na ako. Kita-kita na lang sa susunod. Okay, ingat din kayo, tuloy na ako. Yeah. Yan mga taga Sorsogon din, mga kababayan. Sige, tuloy na ako. Cavite pa kasi sila. Nakilala kong sticker gawa ng nagtrabaho din kasi ako before sa economic zone. Nakita ko yung sticker, ayun tayo Cavite to ah. Yan nga, yung pinagtatrabahuan nila ay sister company pa ng pinagtrabahuan ko dati sa Rosario, Cavite. Ayun, yung mga kababayan tayong nakilala, mga taga Sorsogon din. Okay, pakpak na tayo. Approaching tayo mga kamotivation ng San Pablo, Laguna. Okay, City of San Pablo. Papasok na tayo ng City of San Pablo. Welcome Arc ng Quezon Province. Okay, let's go. Ganda dyan mga motivation. Ganda yung pag naka drone shot. Ito, ipakita ko sa inyo yung drone shot ko. Ganda. Bali mga motivation, nandito na pala tayo sa SM City San Pablo. Okay, matraffic. Hindi tayo nakakapagpatakbo ng maayos. Puro stoplight yung nadaanan natin eh. 5:40 na pala mga motivation ng hapon. Dito na tayo sa SM City San Pablo. Wala, grabe traffic. Puro stoplight. Hindi pa nakakago yung kakago lang. Tapos eh, hindi pa nga nakakatawid lahat. Stop na naman. Madami na sasakyan. Okay mga motivation, nandito na tayo sa SM City Calamba. Time check tayo, 6:55 na ng gabi. Lobat na. Ay nako, malapit na. Kung wala lang traffic, kanina pa tayo sana nakauwi. Traffic.
Nagsimula ang traffic pagpasok sa arko ng Chiaong sa San Pablo boundary. Pagpasok ng San Pablo, Laguna. Ayan. Opya. Okay, so thank you Lord. Ay, andito na pala tayo mga kamotivation sa Santa Rosa, Laguna na tayo. Ito na yung SM City Santa Rosa. Ha! Sambayan na lang. Nakakawin na. Salamat. Kunting piga na lang. Bali, susunod dito mga motivation ay Binyan, Laguna na. Tapos San Pedro, Laguna. Okay. Okay, Binyan, Laguna na. Kunti na lang. Isang bayan, last na bayan na ito mga motivation. Binyan, tapos sunod San Pedro, Laguna na. Okay. Welcome to Binyan, Laguna. Woo! Okay mga motivation, time check tayo, 7:56 na ng gabi. Bali, nandito na tayo sa Binyan, Laguna. Nung umulis ako ng Laguna, dito ako nag-intro mga motivation, sa Uno Fuel. So nakabalik na tayo kung saan ako nag-intro, pero dito ako mga motivation sa San Pedro, Laguna. So mga motivation, papasok na ako na bayan ng San Pedro, Laguna. So kung nakarating ka man dito sa dulo ng video ko, maraming salamat sa suporta dahil nakarating ka dito sa dulo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, baka pwede ko mahingi ang suporta mo. Papindot na lang ng subscribe button at sama mo na rin ang pag-like and pag-share. Isama mo na rin ang bell button para maging updated ka pa sa susunod ko pang mga video i-upload. So sana mga motivation, sa susunod ko mga video nandun ka pa rin. Maraming salamat sa suporta. So inabot tayo ng almost 15 hours sa biyahe mula Sorsogon hanggang makarating tayo dito sa bayan ng San Pedro, Laguna. So ito na mga motivation San Pedro, Laguna, yung arko. Yan salamat po nakalagay. Tapos yan na yung pagitan ng Binyan at San Pedro. Okay mga motivation, dito ko natatapusin ang video ko. Maraming salamat. Kita tayo sa susunod ko pang mga video. Paalam.